Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading, your energy at this time. Balance, tinataas mo yung wall mo, pinaprotektahan mo yung energy mo, yung territory mo. You're aware na merong mga lulusob, mga atake, spiritual, o pwedeng pa-psychic attack, mga ganon, or any attacks, or any deceit and scheme na gagawin ng enemy. That's why talagang tinataas mo yung wall mo, naglalagay ka ng guard, naglalagay ka ng depensa. Ayan, you defend your energy, yourself, your territory, your house, o kung anong meron ka. Naghahangad ka ng hustisya, no? Naghahangad ka ng hustisya, justice, and nagiging positive ka and brave, color red and yellow, na makamit mo yung hustisya, na magkaroon din ng hustisya, yung mga ginawa nila sa iyo, deceit and scheme and mga pang-atake. And you are fair, no? And balance. You just want justice, no? To be served. So ano pa ang about sa iyo? Or you are balanced now. Kasi justice naman yan. Queen of Water. Soft, feminine, sensitive, affectionate, may puso, nakakaramdam ng emosyon, no? Kasi Queen of Water, intuitive. So ano pa? Napaka-loving na energy mo. You have transformed into this, no? Siguro kung dati ay fiery personality mo, or masyadong strong. Ngayon ay napaka-soft and feminine and full of love. Parang napaka-loving. You're surrounded by loving energy, by soft energy, and parang representative ka ng liwanag. Na parang you will become a good example. You will become a good example. Hindi na maging a good example, kundi yun ang makikita sa ng lahat na you're a good person. You're such a loving person. Yeah. Yan. Yung mga nakikita ng karamihan ng tao sa panlabas lang. Kasi ibang tao, wala silang wisdom, no? At hindi nila nasisense, hindi nila naobserbahan yung mga naka-hide, no? Kasi madami nga nagpipretend at naglalagay ng false mask para lang makuha nila yung gusto nila, no? At para lang hindi sila nagpapakatotoo, hindi naman nila nire-reveal yung totoong sila, kung gaano sila kasama, kung ano yung mga ginagawa nila, mga patago, mga deceit and scheme nila. Baliktad pa nga eh. Parang, kasi, ganyan ang mga kadalasan ng evildoer, mga patago yung ginagawa nila. Ano pa ang about sa'yo? Upright ba itong Empress? Empress yung energy mo. You attract all good things in life, abundance, and napaka-attractive mo. Kagaya nito, pero simple pero attractive, talagang good looking, nasa'yo ng lahat, kasi Empress to, combination of 4 queens, balance, see, you're balanced, fair ka kasi may justice din dyan, you're balanced,
balance yung personality mo, and my self-love, my self-worth, and hindi nakaka-intimidate yung personality mo. Soft and loving. Strong ang Venus sa'yo. Kaya ka naging defensive o naglalagay ng defense or protection, o kung naglalagay ka ng guard, it's because naging aware ka na, no, sa mga scheme and deceit ng iba. Yeah. See? Malaga yan na magkaroon ng awareness, kasi yung walang alam ay naiisahan, nautakan. Walang kamungwang, no? So, pinagagawa ng iba. Yung parang deceit lang ng iba. Scheme nila. Utusan silang tumalon sa tubig, na mabato, mga gano'n, no? Para magpakamatay. Oh, yan ang mga nangyayari sa mga nagpakamatay. Inuutusan yan sila magpakamatay. Kundi man demonyo, mga tao yan na inuutusan. Diretso sa kanila subconscious mind yun Oh. O kaya ay, kung naging defensive yung person nyo, kayo, naging guarded kayo sa person nyo, may nauutos yan, no? Mandi-mandi mo nyo, tao. At sa picture nyo, utusan na yan, diretso subconscious mind nyo, mag-isip na kayo maging defensive, kailangan nyo maging defensive. Yun ang epekto nun. Kailangan na maging defensive ng person mo sa'yo. Kailangan nyo na maging guarded ngayon. O kailangan mo na maging guarded ngayon kasi ganun ang sinend sa'yo. See? O kung sinendan ka nila na maging defensive ka sa lahat ng tao, galit ka sa kanila. Yun ang nangyari sa pag-iisip mo na naging defensive ka sa mga tao. Magalit ka sa kanila pagka ganun. Siyempre, yun ang sinend nila sa iyong subconscious mind. Influence nila sa isip mo, pati buhay mo. Dati, wala pang gaanong may alam sa mga ganyan, no? Pero ngayon, dahil sa siyempre, dahil sa internet ay kumalat na yan, kaya ang dami nang may alam, no? At ginagamit yan. Doon sa PBB, kaya may mga lutang di ba? Sinasabi na sabaw, lutang. Kasi binabato nila, may nang babato ng palipad hangin doon. May gumagawa ng scheme and deceit doon. Kasi nga, kalat na yan. Madami na nakakalam yan. Kahit sino at bata. Kahit sa TikTok ata may tinuturo na ganyan Oh. Ay, ginagamit nila sa bawat isa. Yan na ngayon. Kasi it's a sign na madami nang gumagawa ng witchcraft, dark arts, o black magic. Mga ganyan, mga orasyon. Dahil sa end of times na ito, yun nga lang, afterlife, kung mapa-impure na yung kanilang soul, ay, wala naman silang ibang sisihin kasi hindi nila sinusunod kung anong utos na nasa Bible. At dahil pinili nila ang maging masama, ang maging sakim, ang maging ingitira, ang irali ng inggit nila, nagagawa sila ng scheme and deceit dahil sa inggit at dahil sa kasakiman nila, no? At dahil sa gusto nila ng control. Wala silang ibang sisihin pag na-impyerno sila. So yan. So ano pa ang darating sa'yo? Ay, napaka-attractive naman. Etong person na nagkaroon ng ending sa inyo kasi may 10 of swords. Nagkaroon ba ng ending? Nagkaroon ng ending pero
Tinaya clarification. Page of Pentacles. Magkakaroon ng new beginning na mag-grow. And then, kasi magre-reach out o may offer to sa'yo. Basta mag-umpisa kayo ng relationship ulit na nag-grow, consistent na tuloy-tuloy yung pag-grow. Hanggang sa bubuo na kayo ng pamilya nyo. Yan ang darating sa'yo. Kompletong buhay, complete life, at prosperous life. Fulfilled kayo, happy. Lahat na nga ng all good things in life na attract mo, ito na yun. Ano pa? Pati yung maging madaldal ka, pati yung magsalita ka ng magsalita ng sikreto mo, kagawa ng iba yan. Nutusan ka nila through your picture o pag nakita ka na. Isabihin mo yung masikreto mo, sabihin mo yung mga alam mo. O gano'n yung ginawa nila sa akin, tama ba? O kaya yung mga nalaman ko about sarili ko, pinagkukwento ko, no? Sinuyo nila. May gano'n, may gumawa ng gano'n. Kasi, wala nga akong depensa sa gano'n nun eh. Ewan ko lang yan. May depensa ako eh. Sa gano'n. Diba? Sinabi ko na, sinabi ng God sa akin na tungkol sa yung mga nasabi ko, no? At yung halos lahat na, inutos nila yun eh. Inutos nila yun, di ba? Inutos nila yun, no? May nag-uutos nun, isang tao or more. Kasi may mga gusto silang malaman, no? About sa akin. May mga gusto silang malaman. See? Dahil alam ko dati, katulad ng sa akin, example ko. Alam ko dati, ako hindi ako mahilig magkwento na about sarili ko, sa operahan ko. Pero dahil kumalat nga yan yung inuutos-utos na yan, ayan, naging ganyan na din yung, naging ako parang bulgar ba, no? Naging masyadong madaldal about sa sarili ko, about sa, ganun guys, ganun ang effect nun. Kasi na-experience ko, yun ang example na, sa kung ano na-experience ko. Ano? Yan yung example. Sample ko yan sa inyo. Dahil ako mismo, napatunayan ko yan. Based on my experience. Di ba? Na ano nyo yan na nung nagkukwento ako sa inyo na tungkol sa sarili ko, naman nalaman ko, mga ganun. Influences nila yun. Sinusula nila ako na ganun ang gagawin ko. Diretso yun sa subconscious mind eh. Through sa picture o pag nakita nila, ganun ba? Nakakaawa yun eh, mga deceit ng iba. Yan. Kaya minsan yung taong daldal na walang kawawaan, minsan hindi nyo alam na binabato pala yun ng palipad hangin o kaya may ginagawa sa kanya. Yung sinesend sa picture, yung pabulong sa picture, mga ganun, nanutusan siya. Madaldal naman, daldal, tungkol sa sarili niya, mga ganun, parang nagmukha na mayabang ba. Pero utos para sa kanya yun. No, na ganun. Diba? Diretso yun sa subconscious mind. So, sa mga hindi aware dyan, ngayon dapat alam nyo, no, na may ganun parang scheme yung iba na pwede din mangyari sa inyo o baka ginagawa din sa inyo. Yan. Na ang iba. Kunwari ay sabi na, pag initan mo si ganito ganyan, mainis ka sa kanya, murahin mo, kawain mo, gawa mo ng ano, charot. Ganun ang pinagagawa. Ikaw naman, ganun naman maisip mo, no? Kasi diretso sa subconscious mind mo yun eh. Ganun, maging ganun ka na ngayon, no? Parang ganun ba? Message for you. Kalat na yan, yung mga ganyang gawain.
Marami na halos lahat pa gumagawa na niyan. Ng mga pabulong-bulong sa picture. Halos lahat gumagawa na niyan. Pabulong-bulong sa picture, may mga bata pa gumagawa. O bulungan nila yung isang tao, pag nakita nila. Uso na yan, kalat na nga yan, guys. Kahit bata, matanda, gumagawa na yan. Halos lahat, marami na. Hindi lang marami, halos lahat ngayon. Pero yun nga lang, may sintensya. No, may sintensya sa mga, well, ano ang message for you? Message or guidance ba? Easy does it. Stop trying so hard to control everything and all the doors will open for you. Easy does it. Huwag mo na i-try na kontrolin ang lahat. Tigilan mo yung ginagawa mo lahat para kontrolin ang lahat. Everything eh. At lahat ng pintuan ay kusang mag-open para sa'yo. Yan. I'll make a change. Na 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 na. Wait lang. Pero di bale, yung mga naikwento ko sa inyo, mana-open ko about sarili ko, nagdadaldal ako. Yung mukha ko mayabang. Totoo naman yun. Hindi naman yun gawa-gawa ko lang. Nutusan na talaga ako ng mga deceitful, mga gahaman. Ano ba ang dahilan nila? Nainggit? Kaya ginagawa nila yun? Hindi. Insecure. Insecure sila. Kaya gano'n ang ginagawa nila. Insecure. Ewan ko kung ano yung kina-insecure nila. Bakit sinusula nila yung picture ko. Inutusan nila yung picture ko. Siguro ako. No? Insecure sila. At kalat na nga yan kahit sino ay may alam sa ganyan na ngayon. No? Marami na. Kalat na nga yan. Halos lahat. Alam na yan eh. Yung mga gumagawa ng ganyan. See? Pero, yun nga lang, just remember, may parusa. It's still witchcraft. Kaya nga nasa Bible na kung marami na nasa impyerno, lalo sa paglipuli na itong mga madami ang mapupunta sa impyerno. So, uling days. Last days. Mga ganun. Dahil, madaming evil. Madaming umiiral yung kasakiman nila, yung pinapairal na inggit, insecurities. Ay, yung gusto parang ano sila, yung gustong, yung mga insecure na yan, alam niyo kung ano, gusto nilang i-compare yung sarili nila, ayun lang. Masigit yung isang tao sa kanila. Mga ganun na may mas lamang, na may lamang sa kaalaman, mga ganun, lamang sa talento, lamang sa parang advance kaysa sa kanila, no? Mga ganun, or ganun yung na-insecure eh. Gusto nilang makipag-compete. Katulad ng may kapitbahay kayo na pag may binili kayong ganito, ganyan, no? Napaka ng utak. Napakakitid ng utak na reminded o ano tawag dyan. Bakit ganun? Kung nakita nila sa iba, kunwari may binili na iPhone, kailangan may iPhone din sila, no? Kailangan meron din sila. Parang ganun ba? May ganyang klase ng tao. Yan na yung mga insecure. Yan na yun eh. Isa na yan sa mga na-insecure, no? O sabi din na inggit, no? Basta ganun na na-insecure, no? Ganun na na-insecure. Yun ang pagkaintindi ko sa na-insecure. Madami pang sign. Sino tong magkakaroon ng something stable, new beginning,
o mag-offer sa'yo. Ano yung may offer sa'yo to? Yung mapapangasawa mo kung wala ka pang asawa. Yung mga kasama mo sa buhay. May offer siya sa'yo. So, sino siya? Yung mag-offer na yan sa'yo. Na mapapangasawa mo o page of wands in reverse yung... Hoy! Ching! Baba ka. Ano na? Mamaya na, ulam mo yan. Mamaya na. Ano na? Ano na? Sige na. Mamaya na. Ano? Oh. Ano yan? Medyo bakit? Tinatamad na mag-take na action. Hindi siya ganun ka-excited, hindi siya passionate, hindi siya active. Parang hindi na nakapag-isip ng idea na mag-take ng action. Ganyan. Dahil may influence ng iba. Isip niya. See. Wish ng iba sa kanya, no? Katulad ng hiniling sa picture niya, no? Na gano'n, no? See. Sinusuyo nila. Nutusan nila. Yun na yun. Wish nila. Hiniling. Utusan nila sa picture na huwag ka mag-take na action sa person mo, lang talaga na mag-take na action sa person mo, maging defensive ka, ganyan. Kaya ganyan yung person mo. See? Kasi nakukontrol nila itong sa person mo, ang isipin ng mga gumagawa ng scheme and deceit dyan, mga nag-utos sa picture ng person mo, o pag nakita nila ng person mo, isipin na powerful sila kasi nakukontrol nila yung tao. Hindi lang naisip na kalat na yan, marami ang gumagawa niyan. At hindi nila alam kung ano yung parusa sa kanila afterlife. Anong parusa sa kanila? Impyerno afterlife? Witchcraft yun eh. Kaya pinakalat na yun. Madami alam. Madali sa internet. Tungkol sa mga ganyan. Kasi nasa end of times na nga to. Kaya dumadaming evil. Nagulat na lang mga tao. Biglang bumalik si Jesus Christ. No? Nagkaroon na ng Armageddon. No? Pero madami pa ito mangyayari. Ewan ko lang. Only God knows kung kailan yan mangyayari. Ipuli na pala yung mga tao. Di ba? O bigla na lang magpatunog ng trompeta. First trumpet na. Ubuhos na ng apoy na may halong dugo galing sa langit. Yan yung mga sinyalis na nasa end of times na to. Malapit na bumalik si Jesus Christ. At madami ng evil doers. So ano pa? Kaya sa mga gumagawa niyan, kung ayaw yung parusahan, sa mga ganun ng mga utos-utos, ay tigil yun na. No? Huwag nyo nang try na kontrolin pa yung mga tao sa paligid nyo, yung buhay nila, di ba? So ano pa? Next na mangyari sa buhay mo. Kasi marami ang gumagawa niyan. Pero sa mga hindi gumagawa, huwag nyo nang gawin, no? Hindi kayo gumagawa ng kahit mga spell, witchcraft. Huwag nyo nang gawin. Dahil yan pa ang makapagpahamak sa inyong souls, kaluluwa. There's waiting, pag-aantay. Kasi itong person mo napektuhan. Ikaw, hindi ko natanong kung napektuhan ka. Baka. Pero naglalagay ka ng depensa mo. May, you're aware kasi na may gumagawa ng scheme and deceit sa'yo. See? Na may nang atake sa'yo. Na may mga nagsisend sa'yo ng mga, matulad ng mga nabanggit ko, scheme and deceit, or any atake. No? Kadalasan spiritual, or ano man. Pwede pa psychic attack din. Diba? Dami tinuturo yan. Tungkol sa mga ganyan. Kaya, yan ang ginagamit ng mga sakim, selfie. At kung may gustong gumanti, yan naman ginagamit nila. No? Kasi yan sa paraan nila.
So, ano ang next na move ni person mo na yan na mag-offer sa'yo? Ano next move niya towards you? Kaya nade-delay dahil sa mga ginagawang deceit. Ayan. Ang makipag-reconcile sa'yo, ang makipag-unite sa'yo, para magkaroon ng new beginning na sa inyong dalawa. Ayan. Ang mag-reconcile sa'yo. Para magkaroon na ng union. May offer siya. Dahil, bakit hindi nila mapigilan to? Dahil ba aware na yung person mo sa ginagawa nila? Hindi. Dahil may dipinsa na yung person mo? Hindi. Dahil divine timing na? Baka divine timing, no? Hindi. Dahil dinidipinsa ng kalangitan sa person mo? Ayun. Tama. Okay, Wheel of Fortune ba? Yes, kasi dinidipinsa ng kalangitan sa person mo. Yan. Hindi siya may depensa sa katawan, baka di siya naniwala sa ganyan eh. Kundi dahil dinidipinsahan ng kalangitan, angels, celestial beings, yung person mo. Kung God man nagpoprotekta dyan. O kaya matutuloy ito, hindi nila mahadlangan, hindi nila mapigilan. Feeling powerful pa naman, may control ang mga yan. Yung gumagawa niya sa person mo. So, ma-frustrate sila kaya hindi na makontrol sa person mo. Hindi. Feeling powerless? Feeling powerless. Kasi may dito, may clue, no? May clue. Maging feeling powerless sila kasi hindi nila mapigilan sa person mo. Hindi na nila makontrol kasi protektado ng kalangitan. Baka hindi siya naniwala kasi sa mga ganyan. Effective ba yung mga protection na orasyon sa mga yung bulong-bulong at spell na hindi mapasukan? Effective naman daw. Protektahan ka naman daw sa mga orasyon na yun. Narinig ko lang yung kanina. Gusto na turuan ko kaya? Pati mga pantanggal ng kulam, may mga ganyan din eh. Sa akin, sa ulado ko na yung mga ganyan. Kasi, pantanggal nga eh. Pantanggal ng kulam, protection sa mga spell. Effective naman daw. Epekto naman siya. Pero, siguro kung malalakas, ewan ko lang. Mas mabisa yung protektahan ka ng kalangitan. Katulad ka person mo. Yan. Diba? Kasi sa mga orasyon na protection. Mas mabisa yung kalangitan talaga ang protekta sa iyo at sa person. So, yan. Mahal ka ba ng person mo na yan? Hindi. Hindi ka niya mahal. Hindi ka niya mahal. Malapit pa ang loob niyan sa iyo ng person na yan na mag-offer ng hindi malapit yung loob niya sa iyo. Bakit? Dahil sa inutos nila sa person mo. Dahil sa inutos nila sa person mo na iwasan ka, huwag kang mahalin. Dahil sinutos nila sa person mo. See? Pero, nag-umpisa na bang protektahan yung person mo ng kalangitan? Iwasan, lumayo sa'yo? Hindi pa. Mag-umpisa pa lang. Mag-umpisa pa lang. Naprotektahan na siya ng kalangitan. Wow! Ayan. Sa mga makaresonate dito, ayan na.
Alam niyo yan pag sa inyong reading kasi matutuloy na yan, wala nang hadlang dyan kasi protektado na ng kalangitan o puprotektahan na ng kalangitan itong person mo. Pero matuloy na yung makipag-reconcile siya sa'yo at mag-umpisa na din na maramdaman niyo mahal ka niya. Hindi na siya iiwas, hindi na siya tatakas-takas kasi influence lang sa kanya yun inuutos lang sa kanya yun diretso sa subconscious mind niya yung kung ano man ang naging reaksyon niya, kung ano man naging action niya, kung ano man yung naisip niya, naramdaman niya. Inutos yun sa kanya. Malapit na ba? Malapit na bang babalik si Jesus Christ dito sa mundo to? Yung babalik na siya na tinatawag. Hindi pa malapit na malapit. Pero malapit na. Tanong lang na, malapit na. Hindi malapit na malapit. Malapit na daw. Pero hindi malapit na malapit. Kasi nga, di ba? May mga signs na At, yung sabi kong bumaba lang siya sa nung napakita sa vision ko nung bumaba sila. Ako lang naman binabaan noon. Dahil sa pang-atake nila, no? Parang naging defensive. Pwede yung magsama na kayo, no? Agad sa bahay niya, o mag-purchase na kayo ng house and lot, gano'n ang offer ba? Para sama na kayo sa i-purchase niyo house and lot, gano'n. Umpisa na kayo magsama, yan. Kasi kapag unite na siya sa'yo. Ayan. Ano kaya maging buhay ninyo together? Ang person mo na yan. May nakaraan kayo niya, no? Halata naman sa reading niya. At least, kilala nyo na isa't isa kasi sa bagong person, hindi pa kilala, di ba? Nagkakilala na kayo. Ship. Palagi kayo mamasyal sa laot, sa dagat. O sasakay sa basta ship daw o bangka, pwede na din, no? Yan. So, ano pa? Ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na may offer sa'yo. Mag-risk siya guys. Kasi the fool, At naging clouded doon yung judgment niya. Tama, may nagpapaklouded talaga sa isipan niya. Kung ano yung iniisip niya ngayon, sulsul ng iba yan. Napektuhan pa siya. Pero soon, maging protected na siya ng kalangitan. Ayan. Upright ba to? May mga superior na mga tao na binabind siya, restrict siya. Yun na yun. Mga ginagawa niya sa person. O iba-iba pa. Iba-ibang klase ng witchcraft or deceit and scheme. Yan. Kaya naging clouded yung isipan niya. Naka-restrict siya. Parang biktima. Biktima talaga siya. Ako ko lang sa'yo. Kasi naglalagay ka, aware ka na Kasi, dahil siguro sa kapanood mo dito. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo, person na may offer sa'yo. Maging gantong buhay niyo, maging maganda. Prosperous. Sagana, kompleto, fulfilled, satisfied kayo. Yan. Yaman na buhay. Yan ang maging buhay ninyo. Upright ba yan? Maging stable, komportable na yung person mo na i-message ka. May ibon dito. I-message ka. I-message ka. Pag mag-isip siya, hindi na siya mahihain, hindi na siya nag-hesitate, hindi na siya nagkakaroon ng doubt na i-message ka. O i-pursue ka. Ganyan. See? Ano yung nagustuhan sa'yo ng person mo na to na may offer sa'yo? Dahil hindi ka bitter. Hindi ka cold. Hindi ka emotional. Kasi yung soft and loving energy mo. Hindi ka suplado. Hindi ka suplado. Hindi ka mahilig mangharang, manghadlang. Hindi ka superior.
Ayan, dito lumabas. So, hindi ka mahilig mangharang sa goal ng iba. Tama ba? Oh, see? Yun ang nagustuhan niya sa'yo. Hindi ka mahilig mangharang o mangontrol sa goal ng iba. Kasi matinong utak mo. Ay, iba, may saltik na yan, kaya ganyan. Gusto mangontrol, batis pangarap ng iba. Kasi walang nangyari sa buhay nila. Paano mangyari yung gusto nilang mangyari sa buhay nila na asenso sila? Ay buhay ng ibang gusto nilang kontrolin. No? Ikaw, siguro ang focus mo, buhay mo lang. At nagsisikap ka sa buhay mo. At pangarap mo, goal mo. O kung gusto mag-abroad, yun ang goal mo. Alilipat sa ibang lugar. Lalo kami mga pisti dyan, namimiss din sa'yo sa lugar nyo. The lovers. Ang may-unite yun ng person mo, yan ang goal mo. O darating na yung the one at may-unite yun. No? Ganun ba? So ito na lamang guys for collective verdict.